Okay, good morning po mga bossing. Meron tayong TMX 155 dito, napakasariwa. Yan. So itong motor na to hindi pa to na re-repaint, hindi pa na re-restore, as in all stock to mga kabro. Napakagwapo, napakakinis pa oh. Grabe. Yan. So ang issue lang nito mga kabro, ang sabi ni bossing, from Bugalyon, Pangasinan. Okay? So ito issue niya, malagitik na rin siya. So wala namang pusa yung timing gear. So try lang natin tignan yung valve clearance, baka maluwang lang. Ngayon, isa pa, yung kanyang panggilid. Pag pinipisil natin yung clutch, yan, umi-smooth. Pero may lagitik pa rin talaga mga bro. Check natin sa bandang cylinder head mamaya. Pag binitawan natin yung clutch, yan, kumakalampag dito sa bandang clutch side. So kapag nagprimera din si bossing, pag daan-daan niyang binitawan yung clutch, kumakaldag, bumibigla kahit may angkas siya mga kabro. So check natin yung damper, tapos check din natin yung lining, papalitan na natin, may dala si bossing. Yan. Okay, paikutan muna natin tong motor ni boss. Napakagwapo, sana all. Yan, all stock. Anong model to boss? 2013 model oh. Wala pang nagagalaw dito mga kabro, napakasariwa oh. Napakalinis. Boss, hindi mo binibenta? Ayan oh. Grabe. Alagang-alaga ni boss tong motor niya. First owner ka boss? Ayan, first owner. So madalang ka na lang makakita ng ganito kasariwang TMX 155 mga kabro. Bagay na bagay itong lagyan ng kulong-kulong sidecar na gano'n no. Ayan, napakasariwa. So sabi ni boss, ngayon pa lang ito mabubuksan yung kanyang makina. So tayo yung kwan dito, pinakaunang magbubukas. Kasi sabi ni boss, pinipili daw niya yung pagbubuksan niya ng makina niya. So nagpapasalamat tayo kay boss. Tayo yung napili niya. Oh my God! Wow! Okay, palamigin na muna natin to. At baklasin natin dito sa bandang left side. Check natin yung valve clearance. Yan o. Makapaapal mga George. Masariwa. Okay, palamigin na muna natin mga kabro. Tapos check natin. A few inches later. Okay, so nabaklas ko na mga kabro itong motor ni bossing sa bandang clutch side. Okay, so ito lang naman ang gagawin natin dito, yung clutch damper at saka lining. At nakita ko dito pagkatanggal ko ng kanyang clutch side cover mga kabro, may nakita tayong makapal-kapal dito na hindi ko alam kung lupa to. Yan o. Yan. Alright. Ang kapal mga kabro. Ayun o. Tatanggalan ko ng aking kamay. Hindi ko alam kung lupa to o kwan boss, or dahil sa langis to boss. Ayun o. Magkita nyo naman dyan. So linisan na natin to para wala nang kwan. Ano boss? Oh, grabe. Sa bagay ngayon pa lang ito mabubuksan. Baka dahil lang to sa langis. Okay, so nakita ko kasi dito kanina, nung tinanggal ko yung drain plug, ito, so medyo baliktad itong kabit ng drain plug. So mamaya sasabihin ko sa inyo kung ano ang dapat talagang posisyon ng strainer. Itong strainer, may posisyon talaga yan mga bro. Okay, so mamaya sasabihin ko kung ano yung dapat na posisyon nitong strainer. Madali lang naman. Okay, baklasin na natin tong clutch housing para palitan natin ng clutch damper tsaka lining. Iyon no. Good morning ka bro. Shout out ka bro. Poging pogi oh, mala Coco Martin oh. Kasi pare si ka bro ano, nanagan mo nalipata kon Charlie Aquino. Okay, so tune up lang itong barako ni kabro. Ayan oh. Baka may gusto kang shout out ka bro. Wala. Ikaw ka bro, baka may gusto kang shout out. Shout out kay ano? Kay Delyong Works. Shout out boss idol Delyong Works. Sabi ni kabro Charlie Tangonan. Yan. So ngayon ito na yung binaklas natin kanina na motor ni boss. Okay, napalitan na natin ng clutch damper. Mistiso yung motor. Mistiso rin yung mayari. Okay. So kaninang tinanggal ko yung rebate nito mga bro. Hindi grinder yung pinagtanggal ko nung kwan. Yung mga ulo ng rebate. Barena.
Okay, so ngayon napalitan na. So dito tayo nagpitpit si Brother Litong kumana dyan mga kabro. Ayan. Yan si Brother Lito, Canadian yan. Kaya siya yung kumana dyan. Okay. Wala nang kalog. Tapos napalitan na rin ng lining. At si Bossing ayaw na niyang palinisan yung mga dilaw-dilaw naman siya ng langis dito. So ganyan na daw. Kanina inumpisan ko ng silbrasin. Sabi ni Bossing, wag mo nang linisan, ganyan na. So sabi niya kaya ganyan na. Okay. So ito naman, napilitan ko lang na linisan ng konti. Kaya hindi naman makikita sa loob naman. Ayan, nagpalit na rin tayo ng clutch oil seal. Yan, kasi kanina may leak na yan, kaninang binabaklas ko. Okay, salpak na natin. Iyon oh, suwabing suwabe. Yan, so takpan na natin to mga bro. Tapos, ay ikabit ko muna pala tong lahat. Tapos takpan na natin, mamaya testingin na natin. Buksan mo pa yung cylinder head bro, dahil malagitik tong motor ni ka bro. Check natin yung valve clearance, yung tune up. Yan. Alright. Check din natin yung bandang cylinder head. Malagitik kanina. Up. Gurka. Okay. So dito tayo sa drain plug. So kanina to mga kabro, yung kabit nito baliktad. Nasanay na si boss. So ganito yung kabit niya kanina. Yung strainer nasa labas. Yan. Ito nandito sa labas. Okay. So dapat ang posisyon nito nasa loob. Dapat pa ganyan. Pakita ko sa inyo. Yan. Dapat pa ganyan yung kabit. Okay? Kasi dito sa may crankcase mga bro, sa crankshell may butas yan. Yun, yung butas na yon. Yung butas na yon papuntang oil pump. Diyan humihigop yung oil pump papuntang rotor oil pump, papuntang sigunyal connecting rod, papuntang block, cylinder head, papuntang mga transmission. Kaya dapat yung strainer ganyan ang posisyon mga kabro. Dali lang. Yan, ganyan. Para kapag umigop yung oil pump, yung langis na galing sa ilalim ng makina dito dadaan at masasala yung langis para hindi siya makahigop ng kung anumang dumi na galing sa makina. Okay? So ganyan yung posisyon niyan. Yung strainer nasa loob, hindi dito sa labas. Okay? Yan, papakita ko sa inyo kung paano gumagana yung pump ng langis. At importante yung strainer na dyan nakakabit. Okay, tignan natin sa crankcase mga kabro na nakabaklas. Nasaan na yung crankcase pare? Ito. Papakita ko sa inyo kung gaano ka-importante yung strainer mga kabro. Yan. Tanggalin natin to. Alright. So ito yung crankshell sa may strainer. Ayun yung butas. Tapos dito sa kabila, siyempre ayan. Yan yung daanan ng langis papuntang oil pump. Dito naman sa kabila, ayan. So tagusan yung butas na yan mga kabro, papunta dito sa may oil pump. Okay? So dito siya kumukuha ng langis. Pag nagpump yung oil pump, dadaan dito sa butas na to sa kanal sa clutch side. Pupunta dito, may butas yan dito sa may kanal na yan dito sa tapat ng block. Ayan, may butas yan na maliit mga kabro. Tapos dito din naman may butas din dito. Papunta dito sa may gitna. Ayan, yung butas na yan mga bro, papunta dito sa may pilot bearing, papuntang transmission. Okay, so dito din may butas din yan dito. Yung butas na yan katapat nito. Kaya yung langis na pupunta dito sa butas, lalabas dyan, pupunta din dito sa kanal na yan, papunta dito sa may 6202 na bearing sa main shaft naman. Okay, yan. Kung dito sa kabila, dito may butas dyan papuntang pilot bearing sa may counter shaft. Tapos yung butas na yan katapat nito, papunta naman dito sa may main shaft. Okay, so napaka-importante ng strainer doon sa may drain plug. Okay, para nasasala yung langis na dumadaloy papuntang kaloob-looban ng makina. Okay, so yun lang, may isi-share ko mga bro pag nag-change oil kayo. Huwag niyong babaliktarin. Ano boss ha? Huwag mong babaliktarin boss ha? Okay. Yan. Ayan na, malapit na matapos. Check na lang natin yung cylinder head. Tapos na. Tingnan natin kung bakit malagitik. Ano? A few moments later. Okay, tapos na mga kabro.
Ayan, so pandarin na natin. So nakita nyo naman yung posisyon ng drain plug mga kapro. Dapat ganun yung posisyon niya. Hindi dapat nasa labas, dapat nasa loob. Okay, start natin. All stock, sana all. Yun o. Kasanting na all stock mga kabro. Sana all. May TMX 155 na ganito kasariwa mga kabro. Ayun o. Okay na. Nakita nyo naman kanina to, napakarumi nung sa loob niya. Sana lang nung baliktad yung strainer, sana hindi nakaakyat yung maruruming particles ng langis sa loob ng makina. Kasi kapag yung mga yon na maliliit at mapipinong buhangin mga kabro, umakyat, pumunta sa cylinder head, sigurado tatamaan yung cam follower nyo, push rod, rocker arm, timing gear. Okay, so yun ang magiging dahilan ng pag-ingay ng makina, lagitik, ganun. Okay, ayan o, kagaya nitong motor ni Bossing, may konting lagitik na rin o. Sinunap na natin to, pero may lagitik pa rin. Yan. Yan, so marahil ito napasukan o kaya naman tinamaan yung cam follower. O kaya naman yung cam lobe. Kaya ganyan, may lagitik pa rin mga kabro. Yan, sigurado to may tama na yung cam follower. So sasabihin ko kay kabro, kay boss, kung anong desisyon niya dito. Ayan, dahil na-tune up naman na natin to. Ayan, okay naman na yung tune up. Ganyan pa rin may lagitik. So sasabihin natin kay Bossing. Dahil yung langis niya napakadumi kanina. Okay, tara na. So yung issue nito pala mga kabro, kanina kapag nagpiprimera ka, bibitawan mo yung clutch. Okay, kapag binitawan mo yung clutch dahan-dahan, smooth naman. Kapag nabitawan mo na, kung siya mga kabro, kumakaldag. Okay, kumbaga bigla siyang hihilang ganon, kumakaldag, hindi smooth yung pagbitaw mo ng primera. So ngayon, okay na yon mga bro, nawala na yon yung kaldag niyang yon. Okay na. So ngayon yung issue na lang nito mga kabro, yung lagitik. Okay, so hindi pa naman tayo nagbaklas ng block tsaka cylinder head. So depende kay Bossing kung anong desisyon niya. Alright, so nandito tayo sa pispan. Napakaganda, napaka-presko dito mga kabro. Tabi ng tubuhan, silong ng akasya. Napakagandang magtambay dito mga bro. So yun lang, balik na tayo sa ating laboratorio para masabi natin kay kabro. Gonzales boss, ito. Kasi nagpapasataw sa'yo. Ay, okay. So tamos na to mga kabro. Tuwi na si Bossing. Sinabi ko sa kanya yung issue, yung lagitik. Yan, so next time. Shoutout muna kay Bossing Juan Henry Gonzales Fernandez. Yan, kay Bossing Henry Gonzales Fernandez. Tiga saan siya boss? Tagalingayin. From Lingayen, Pangasinan. Henry Gonzales Fernandez. Shoutout sa inyo Bossing. Okay, yan, so uwi na si Bossing. Salamat boss sa pamasko. Thank you boss ha. Alright.